Purihin ang Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Mabuhay po kayo. Muli kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Marami pong salamat. Ngayon pong sandali, nais kong mangusap sa paksang ang katapatan ng Diyos. Tapat pa ba ang Diyos sa atin sa panahong ito ng pandemya na ating kinakaharap? Tapat pa ba ang Diyos sa panahon ng krisis, ng kagipitan at ng kahirapan? Pakinggan po natin ang mga sinasabi ng mga salita ng Diyos. Sa mga awit 33, talatang 4 at 5, ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay makatuwiran at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Ulitin ko po, ang salita ng Panginoon ay makatuwiran. Kapag sinabi pong makatuwiran, ito po ay totoo at tapat. Ngayong sandali, ang Biblia ay nagpapatunay ng dalawang bagay tungkol po sa ating pong binanggit na talata na tumutukoy sa katapatan ng Diyos. Una po, ang katapatan ay tumutukoy sa kalikasan ng Diyos. Likas sa Diyos ang katapatan. Ito ay kanyang kalikasan, ito ay kanyang katangian. Pangalawa, ang katapatan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang mga gawa. So maliwanag pong sinasabi ng banal na kasulatan na ang katapatan katulad ng kabutihan ay likas sa Diyos at lahat ng mga ginagawa ng Diyos kakikitaan ng katapatan. Purihin ang Diyos. Kaya kung aking bibig kasing muli ang sinabi sa mga awit 33 talatang 4, ang salita ng Panginoon ay makatuwiran at lahat niyang mga gawa ay ginagawa sa katapatan. Totoo at tapat ang Diyos. Makatuwiran siya. At ang kanyang salita ay tumutukoy sa kanya. Lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Kaya po, sa panahong ito ng kagipitan at ng pangangailangan, magtiwala po tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat at maaari nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. Ngayon pong sandali, ito po yung katanungan. Ano po ang mga katunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga gawa? Paano po nating masasabing totoo at tapat nga ang Diyos sa kanyang mga gawa? Una po, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako. Ito yung katunayan na tapat ang Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako. At hindi lamang siya tapat, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Sinabi sa Deuteronomio, kabanatang 7, talatang 9, talastasin mo nga, ibig sabihin, pakaisipin mo nga na ang Panginoon niyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Ang Diyos, winika ng banal na kasulatan, ay tapat na Diyos. Tapat siya sa lahat ng panahon. Tapat siya at kanyang iniingatan ang kanyang mga tipan, ang kanyang mga pangako. At siya'y naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa kanya, sa mga nagtitiwala sa kanya, sa mga umaasa sa kanya. At tinutupad niya ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga sinabi. Hanggang sa 1,000 salin lahi ng tao. Ang Diyos ay patuloy na nananatili sa katapatan ng kanyang mga pangako.
At tinutupad niya ito. Ganito po ang sinabi sa Aklat ng Mga Hari, Unang Hari, Kabanatang 8, talatang 56 mula sa salita ng Diyos. Ganito po ang sabi, purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa mga mamamayan niyang Israelita ayon sa kanyang ipinangako. Purihin ang Panginoon. Tinupad niya ang lahat ng ipinangako niya kay Moses na kanyang lingkod. At hindi lamang po kay Moses, maging sa lahat ng mga taong nagtiwala at umasa sa kanya. Tinupad at patuloy na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya po may katunayan, mayroon pong pruweba na ang Diyos ay tapat at nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. At tinutupad niya ito. Hindi niya po binabaliwala ang kanyang mga salita. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 89, talatang 33 hanggang 34. Sinabi ng Diyos, hindi ko aalisin sa Kanya ang aking tapat na pagmamahal o maging hindi tunay sa aking katapatan. Sinabi ng Diyos, ulitin ko po, hindi ko aalisin sa Kanya ang aking tapat na pagmamahal o maging hindi tunay sa aking katapatan. Sino po ang tinutukoy ng Panginoon, ng Diyos sa talatang ito? Ito po ay tumutukoy kay David at maging sa bayan ng Israel na nagtiwala at umasa sa Diyos. At sinabi dito, hindi niya aalisin ang kanyang tapat na pagmamahal. Ganon din sa iyo at ganon din sa akin. Ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang pagmamahal. Tapat siya sa kanyang mga ginagawa at maaari po natin itong panghawakan. Maaari tayong magtiwala sa Diyos sa panahon na kinakaharap natin ng matinding pagsubok, ang matinding krisis, ang matinding pangangailangan. Binanggit po sa talatang 34, sinabi ng Diyos, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Purihin ng Diyos. Hindi kailanman lalabagin ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang mga pangako ng Diyos, ang tipan ng Diyos ay kailanman hindi niya lalabagin, hindi niya babaguhin. Purihin ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay manalig at magtiwala sa mga sinabi ng Diyos. Dahil hindi niya lalabagin o babaguhin ang kanyang mga salita. Bagkus, ang mga ito ay kanyang tutuparin at mananatili magpakailan paman. Kaya nga po, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang mga salita ng Diyos, kailanman hindi lilipas dahil ito ay tapat na susundin at tutuparin ng Diyos sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaya po sa panahon na ito, na may mga katanungan tayo, may mga agam-agam po tayo, may mga kabalisahan po tayo, kaibigan, kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mabahala, magtiwala tayo sa Diyos. Panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos, ang mga sinabi ng Panginoon. Ginawa niya noon, tinupad niya noon hanggang ngayon at magpakailan paman. Tutuparin niya at isasagawa niya na mayroong buong katapatan ang kanyang mga pangako. Purihin ang Diyos. Yan po ang unang katunayan na ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kaya maaari tayong magtiwala ng ating buong puso. Kaya nga po ako, magmula nung naglingkod ako sa Diyos, magmula nung ako'y nagtiwala sa Diyos, hanggang ngayon, at kahit na hanggang sa kamatayan, magtitiwala ako sa Diyos. Panghahawakan ko ang kanyang mga salita, sapagkat hindi binibigo ng Diyos ang mga tao na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kahit na sa kagipitan,
Kahit na sa matinding problema, kahit na sa matinding pangangailangan, magtiwala ka. Magtiwala po tayo sa sinabi ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat at mapangahawakan po natin ang kanyang mga pangako. Yun po yung unang katunayan. Pangalawa po, na katunayan na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At ang Diyos ay tapat sa iyo, kaibigan, tapat sa akin, at tapat sa ating lahat. Kahit na tayo po ay hindi totoo at tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Dahil yun ang kalikasan niya. Maaari tayo magtiwala at sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa po, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pakikitungo sa atin. Purihin ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at tinutupad niya ang kanyang mga pangako, at tapat ang Diyos sa kanyang pakikitungo o pakikiharap o pakikisama sa atin. Sinabi ng mga awit sa kabanatang 86, talatang 15 ang ganitong mga salita. Ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig, at katapatan ay sagana. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ay mahabagin, mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, tapat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa iyo, at siya'y sagana sa katapatan. Yan ang ginagawa po ng Diyos. Tapat siya dahil yun ang kanyang kalikasan, at tapat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang gagawin lang po natin, magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating kanlungan. Siya ang ating pag-asa. Sinabi sa mga awit 100, talatang 5, ang ganitong mga salita. Ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Wow! Ang Panginoon mabuti. Tapat siya sa kanyang pag-ibig, magpakailanman. At ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi, sa lahat ng mga tao. Bata o matanda, lalaki o babae, lahat ng tao, ang Diyos ay tapat sa kanila. Lalo't higit, ang Diyos ay tapat sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Tandaan po natin to, mga kaibigan, mga kapatid. Ang katapatan ng Diyos ay sa lahat ng tao. Kahit sa panahon ng kahirapan at kagipitan, magtiwala lamang po tayo. Siya ang ating pag-asa. Hindi tayo makakaasa sa tao, hindi tayo makakaasa sa gobyerno o sa kaninumang mga tao. Asahan po natin ang Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. At hindi po tayo mabibigo. Gaya ng sinabi sa kasulatan sa mga unang hari, tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako sa panahon ni Moses at sa panahon ng mga taong nagtiwala at umaasa sa Kanya. Hanggang ngayon, mapanghahawakan po natin yan. Maaari tayong magtiwala sa Diyos ng buong puso, ng ating buong kalooban. Amen. Sinabi sa Salmo o mga awit 119, talatang 89 hanggang 91 ang ganitong mga salita ng Panginoon. Panginoon, ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Wow! Ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya nga po may mga tao nagsabi, salita lang yan eh. Ang Biblia, papel lang yan eh. Pero mga kaibigan,
Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang nakasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan, ay mga salita ng Diyos na maaari po nating panghawakan, pagtiwalaan, isapuso, at ipamuhay po natin. Sinabi po sa talatang 9, ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Purihin ang Diyos. Ang inyong katapatan. Kaya po, yung mga agam-agam sa ating kaisipan, pagkabalisa at pagkabagabag sa ating kalooban, tungkol sa ating mga kinakaharap na problema ngayon, ng kagipitan, ng kawalan, o maaring ng mga pangangailangan. Tandaan po natin ang sinabi sa Salmo o mga awit 119, talatang 9. Ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Ang katapatan ng Diyos ay hindi lamang sa lahat ng mga tao o sa lahat ng salinlahi, kundi ito po ay magpapatuloy. Ako po kahit wala na, ang katapatan ng Diyos ay magpapatuloy sa aking salinlahi. Magpapatuloy sa aking mga anak. Magpapatuloy sa aking mga kaapu-apuhan. Dahil ako po ay nakipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng aking pagtitiwala sa Kanya. Na kahit anong po mangyari sa aking buhay, magtitiwala ako sa Diyos. Pangahawakan ko ang Kanyang mga salita, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay mananatili magpakailanpaman. At ang katapatan ng Diyos ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi, sa lahat ng tao. Matibay niyong itinatag ang mundo, kaya ito'y nananatili. Ang mundo po natin ay matibay. Ang pundasyon ng ating mundo ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapaikot, nagpapagalaw sa mundo po natin. Yan po yung sinabi sa Hebreo, kabanatang 1, talatang 3, na ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita, ang mundo ay gumagalaw, sumusulong. Kung ang mundo po natin ay gumagalaw at sumusulong sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, lalo tigit ang buhay natin ay magpatuloy sumulong sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kagipitan. Alam po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ng aking paglilingkod sa Diyos, marami ako naranasang problema, marami ako naranasang pagsubok. Sa katotohanan ng aking mga kasabayan noon na naglilingkod sa Panginoon, ang iba'y nawala na. Ngunit purihin ng Panginoon, ako po'y naririto at patuloy na nagtitiwala sa Kanya at patuloy kong pinangahawakan ang Kanyang salita. Bakit po? Sapagkat sa Diyos ako nagtitiwala. Ang Diyos ang aking kanlungan. Ang Diyos ang aking pag-asa. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. At ang Diyos ay tapat sa Kanyang pakikitungo sa atin, sa Kanyang pakikiharap sa atin. Siya po ay nananatiling tapat magpakailanman. Sinabi ng talatang 91 ng mga awit 119, ang lahat ng bagay ay nananatili hanggang ngayon ayon sa inyong nais. Lahat ng bagay nananatili ayon sa kalooban, ayon sa kagustuhan, ayon sa nais ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang tapat na Diyos. At sinabi rito, dahil ang lahat ng bagay ay sumusunod sa inyo. Tandaan po natin, lahat ng bagay sa mundong ito ay sumusunod sa Diyos. Ang tao na lang ang hindi pa. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang pinakamabudi, pinakamaganda, pinakamasayang
maaring mangyari o maganap sa isang tao ay yung siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nananatili sa kalooban ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat. Purihin ang Panginoon. Kaya po, ang katapatan ng Diyos may katunayan eh. Mayroon pong pruweba. Una po, ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pakikitungo sa atin. At maging sa ating salinlahi, magpapatuloy po yun. Kahit wala na po tayo sa mundong ito, magpapatuloy ang katapatan ng Diyos sa ating pong henerasyon. Pangatlo po, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pagtugon sa ating pangangailangan. Ito po ang ikatlong katunayan na pruweba po natin na ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pagtugon sa ating pangangailangan. Na kapag tayo po'y tumawag sa Diyos, na kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang katapatan ay ating pong sanggalang. Ganito po ang sinasabi sa mga awit 71, talatang 1. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Kaya po, nais kong sabihin sa inyo, walang kaligtasan sa labas ng kalooban ng Diyos. Walang kaligtasan sa kaninumang tao. Walang kaligtasan sa ibang bagay ng mundong ito, kundi sa Diyos lamang. At sinabi ng talatang 1 ng Aklat ng Mga Awit 71, ang sinuman o ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasan na makapangyarihan ay kakalingain niya. Ang pagkalinga, ang pagmamalasakit, ang pagmamahal, ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos ay mararanasan ng sinuman na nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos. Ang ibig sabihin po ng nananahan, nagtitiwala, umaasa, kumakapit sa Diyos. Pinangahawakan niya ang mga pangako ng Diyos na ang Diyos ay totoo at tapat sa kanyang mga sinabi. Ang pagkalinga, ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan ng mga taong nagtitiwala at pinangahawakan ang kanyang mga salita. Talatang 2. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. So masasabi ng isang tao na ang Panginoon ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol sa akin kapag ikaw ay nagtitiwala at iyong pinanghawakan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. Na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, masasabi mo, kayo po, Panginoon, ang kumakalinga sa akin. Ang Diyos ang nagpapakain sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Siya ang nagtatanggol sa atin. Siya ang Diyos na pinagkakatiwalaan po natin. Siya ang Diyos ng Biblia. Siya ang Diyos na lumikha ng buong mundo. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang kakalinga sa mga taong nananahan, nagtitiwala sa kanyang katapatan. Ito po ang katunayan na ang Panginoon tumutugon at tapat na tumutugon sa ating pangangailangan.
Talatang 3, tiyak na ililigtas kaniya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Kaya po ako, ang pinangahawakan ko sa panahon na ito, ng pandemya, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin, ang magkakalinga sa atin, ang magliligtas po sa atin sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. COVID-19 ay isang salot na lalo pang tumataas ang bilang ng maraming mga taong naapektuhan ng pandemyang ito. Kaya po sa panahong ito, ng krisis ng pandemya, panghawakan mo, kaibigan, kapatid, ang mga pangako ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tinutupad niya. Yun po ang katunayan. Pangalawa, tapat ang Diyos na nanatiling tapat sa kanyang pakikitungo sa atin at sa ating lahat. Tapat ang Diyos na nanatiling tapat sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Kaya po sinabi sa talatang 4, ng mga awit 100 o mga awit 71, iingatan kaniya na gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Purihin ang Diyos. Ikaw na nananahan, ikaw na nagtitiwala, ikaw na pinangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ikaw ay kanyang iingatan. Gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Purihin ang Diyos. Ang katapatan ng Diyos, ang ating sanggalang, ang katapatan ng Diyos, ang siyang mag-iingat po sa atin. Siya ang ating tagapagtanggol. Purihin ang Diyos. Kaya po tapat ang Diyos. Ito po ang kanyang kalikasan. Tapat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Tapat siya sa mga taong nagtitiwala at totoo sa kanya. Ganito po ang sinasabi ng mga awit 18, talatang 25 hanggang 27. Tungkol sa Diyos. Tapat kayo sa mga tapat sa inyo. Ang Diyos ay tapat sa mga taong tapat sa Kanya. At mabuti kayo sa mabubuting tao. Kaya ito po ang pagkakaiba ng mga taong sumasampalataya sa Diyos, ng mga taong nananalig sa Diyos, ng mga taong tapat sa Diyos. Ang Diyos tapat sa kanila. At mabuti ang Diyos sa mga mabubuting tao. Talatang 26. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo. Tapat ang Diyos sa mga totoong tao. Kaibigan, kapatid, ito ang panahon na dapat po tayong maging tapat at totoo sa Diyos. Hindi po tayo maaring makipaglaro sa Diyos. Hindi po tayo maaring makapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang buhay ng lahat ng tao. At ipinapakita niya ang katunayan ng kanyang katapatan sa mga taong totoo at tapat sa Kanya. Nananatili siyang tapat. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Ang kanyang pakikitungo, ang kanyang pakikiharap sa ating pang-araw-araw na buhay ay totoo. Tapat ang Diyos sa mga taong totoo at tapat sa Kanya. At siya tumutugon sa pangangailangan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Talatang 26. Ulitin ko po ang binanggit ko kanina. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo, ngunit tuso kayo sa mga taong masama. Ang ibig sabihin, mas matalino kayo, mas marunong ang Diyos kaysa sa mga taong masama.
Hindi kailanman may tatago ng taong masama ang lahat ng kanyang mga ginagawang masama. Hindi kailanman maiisahan ng tao ang Diyos. Kahit na sinong tao, hindi nila maiisahan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng karunungan, ng kaalaman, ng katalinuhan. Siya ay mas matalino at mas marunong sa mga taong masama. Talatang 27. Inililigtas nyo ang mga mapagpakumbaba. Inililigtas ng Diyos ang mga mapagpakumbaba, ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang nagmamataas ay Kanyang ibinababa. Yan po ang mga salita ng Diyos. Mga katunayan na maaari nating panghawakan sa panahon nito ng pandemya. Sa panahon ng kagipitan. Sa panahon ng matinding karukaan. O maaring sa panahon ng kaguluhan. Ang Diyos ang ating kanlungan. Ang Diyos ang ating pag-asa. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, kaibigan. Tapat ang Diyos sa Kanyang pakikiharap sa atin. Tapat ang Diyos at mananatiling tapat sa pagtugon sa pangangailangan ng mga taong naniniwala, nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Purihin ang Diyos. Sa akin pong pagtatapos, nais kong paalalahanan ang bawat isang nakikinig lamang ng mga salita ng Diyos at hindi isinasagawa. Isang araw, mayroon pong isang babae na lumapit sa ating Panginoong Yesus at kanyang sinabi, "Mapalad ang babaeng sa iyo ay nagpasuso o nag-alaga at nag-aruga sa iyo." Sabi nitong babaeng ito sa ating Panginoong Yesus. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya, mas mapalad, mas pinagpala ang taong nakikinig ng mga salita ng Diyos at ito ay kanyang isinasagawa, ipinamumuhay. Purihin ang Diyos. Kaibigan, ito ang aking paalala sa iyo. Hindi po sapat na nakikinig lamang tayo ng salita ng Diyos. Ipamuhay po natin ang mga salita ng Diyos. Sapagkat narinig po natin ngayong umaga, ngayong sandali, ang mga katunayan na maaari nating panghawakan na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at tinutupad niya ang Kanyang mga pangako. Na ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanyang pakikiharap sa atin at pakikisama sa atin. At ang Diyos ay patuloy na nananatiling tapat sa pagtugon sa ating mga pangailangan. Ang kailangan lang po natin, patuloy na magtiwala. Hindi po dahil nagtiwala kayo nung isang araw, o nung isang linggo, o nung isang buwan, sapat na yun. Hindi po. Ang pagtitiwala sa Diyos ay araw-araw. Araw-araw po ang pagkilala sa Diyos. Araw-araw po ang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, sinabi ng kasulatan, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. Sinabi po ng Salmo o mga awit, 86 talatang 11. Sinabi ni David, "Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo." Makinig kang mabuti, kaibigan. Makinig kang mabuti, kapatid. Sinabi ng isang hari sa Diyos na makapangyarihan ang ganitong mga salita. Panginoon, kinilala ni Haring David ang Diyos na kanyang Panginoon at kanyang sinabi, "Ituro niyo po sa akin ang inyong pamamaraan." Hari na po siya ng Israel. Makapangyarihang hari. Matagumpay sa mga labanan.
mayaman, matalino. Ngunit sinabi niya sa Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan. Panginoon, ituro mo po sa akin ang inyong pamamaraan. At susundin ko ito ng may katapatan. Winika niya, bigyan niyo po ako ng pusong may takot sa inyo. Sa panahon natin, maraming tao wala nang takot sa Diyos. Gumagawa ng mga bagay na ginugusto nila. Lalo pa ngayon, sa panahon ng pandemya, at kapag nagkaroon ng kahirapan, ang mga tao kapit sa patalim, wala nang takot, gumagawa ng masama. Ngunit kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, mayroong Diyos na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Kanya at lumapit po tayo sa Kanya. Nasabihin natin sa Kanya, ituro niyo po sa akin ang inyong pamamaraan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na tapat. At sinabi sa talatang 12, Panginoon kong Diyos, buong puso ko kayong pasasalamatan, pupurihin ko ang inyong pangalan magpakailanman. Bakit po ito sinabi ni David na isang hari sa Israel? Sapagkat naunawaan niya, naintindihan niya, naging maliwanag sa kanyang kaisipan at sa kanyang kalooban na ang Diyos ay tapat at maaaring pagkatiwalaan. At siya po ang nagtuturo ng kanyang pamamaraan upang tayo po'y mabuhay at mamuhay ng matagumpay sa bawat araw. Hayaan mo po, hayaan po natin na ituro ng Diyos sa atin ang kanyang pamamaraan upang sundin natin siya. Siya na Diyos na matapat, na may buong katapatan at banal na takot, sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Kaibigan, kung nais mong mamuhay ng totoo at tapat sa Diyos, kung nais mong maranasan ang isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos at ipaunawa o ituro ng Diyos sa iyo ang kanyang pamamaraan upang maging matagumpay sa buhay na ito, at ito'y masunod natin na may katapatan at bigyan ka ng Diyos ng puso na may takot sa Kanya. Ang kailangan lang po natin, buksan natin ang ating puso. Buksan mo ang iyong puso sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo, ang Panginoong Jesucristo, ang kaganapan ng katapatan ng Diyos. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan, na natili siyang tapat sa Diyos, na kanyang Ama hanggang kamatayan. At siyang ating kaligtasan. Ngayong sandali, kung nais mong maghari sa iyong buhay, si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo, naniniwala ako sa iyo, nagtitiwala ako sa Diyos bilang aking Ama. Ngayong sandali, manahan ka sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong puso, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat, tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking kalakasan at kagalingan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso, ang aking kalooban, at ang aking kaisipan. At turuan mo ako ng iyong pamamaraan na maglingkod sa iyo at mamuhay ng totoo at tapat sa harapan mo, O Diyos, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
Kaibigan, kung totoo ka at tapat sa iyong kalooban, na sumunod ka sa panalangin, may kapangyarihan ito. Ang Diyos ay totoo at tapat. At siya ang tutulong sa iyo sa panahon ng kagipitan. Nung tinanggap mo si Jesucristo, napabilang ka sa pamilya ng Diyos. Sapagkat sinabi na aklat ng San Juan, Kabanatang 1, talatang 12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais ko pong magbigay din po ng paalala sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Sinabi po ng unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 9, ang Diyos ay tapat. Mula noon hanggang ngayon, magpakailanman, ang Diyos ay tapat. Na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Gaya ng akin pong sinabi kanina, ang Panginoong Jesucristo ang kaganapan ng katapatan ng Diyos sa atin. Nananatili siyang tapat hanggang ngayon. Kaya po may pag-asa ang buhay natin. Ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tinawag ka ng Diyos upang mamuhay ng totoo at tapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sa panahon na ito ng pandemya, na tayo pong lahat ay nananatili sa ating mga tahanan at ang iba'y nakakalabas lamang dahil kailangan magtrabaho. Ngunit wala po tayo sa ating pong iglesia. Wala po tayo sa ating pong sambahan. Walang nakakakita ng iyong ginagawa. Walang nakakaalam ng iyong ginagawa. Pero nais kong sabihin sa iyo, totoo ang Diyos. Tapat ang Diyos sa atin. Ano man ang kinakaharap mong problema at pagsubok, magtiwala ka sa Diyos. Siya ang ating pag-asa. Ganito ang sinasabi sa mga awit 89, talatang 1. Sinabi ni Haring David, aking aawitin ang iyong tapat na pag-ibig, magpakailanman, O Panginoon. Sa pamamagitan ng aking bibig ay ipapahayag ko sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Ulitin ko po. Sa pamamagitan ng aking bibig, ipahayag ko sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Winika niya, ipapaalam ko sa lahat ng tao ang katapatan mo. Bakit po? Naranasan ni Haring David ang katapatan ng Diyos sa buong buhay niya. Nakilala niya ang Diyos. Ang Diyos ay naging tapat sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya. Dahil si David ay nanatiling totoo at tapat sa Diyos. Kapatid, ito ang panahon na dapat po tayong maging totoo at tapat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa mga taong totoo at tapat sa Kanya. Tapat ang Diyos at nanatiling tapat sa Kanyang pakikiharap sa atin, sa mga totoong tao na tapat sa Kanya. Tapat ang Diyos na tumutugon sa pangangailangan ng mga taong totoo at tapat sa Kanya. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong tukso, kahit anong pangyayari na dumating sa iyong buhay, maging totoo at tapat ka, kapatid, sa Diyos na tapat sa atin. Ipahayag natin, ipaalam natin ang katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa ating buhay. At kung hindi ka nananatiling tapat,
Ito ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Maging totoo at tapat tayo sa Kanya. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ngayong sandali, nagpapasalamat ako sa iyong mensahe sa akin na ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ang Panginoon na tapat hanggang sa huling sandali sa mga taong totoo at tapat sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw po ang kaganapan ng katapatan ng Diyos. Tulungan mo ako na maging totoo at tapat sa iyo, na maglilingkod ako ng totoo, tapat at matuwid sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa aking pagkukunwari. Patawarin mo ako sa aking kawalan ng katapatan. Gawin mo akong totoo at tapat sa iyo, may nakakakita man o wala. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Samahan mo ko ng iyong banal na Espiritu. Manguna ka sa akin, o banal na Espiritu, na mamuhay ako sa katotohanan at katapatan, sapagkat ikaw ang banal na Espiritu ng katotohanan at katapatan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyo. Salamat po, O Diyos, aking Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, mga kapatid, alam ko po na nakakaranas tayo ng kabigatan, ng kakulangan sa buhay natin, o yung iba po may sakit at may karamdaman. Kung kayo po ay merong sakit o may karamdaman na nararanasan nyo ngayon, ipatong nyo lamang ang inyong kamay sa inyong ulunan, sa inyong dibdib, yung kaliwang kamay. At tayo po'y mananalangin na pagalingin ka ng Panginoon. Ama namin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga kapatid na may sakit at karamdaman ngayon, na nakapatong ang kanilang kamay, kanang kamay sa kanilang ulunan, at ang kanilang kaliwang kamay sa kanilang dibdib, abutin mo po sila. Ipagkaloob mo po, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng katapatan, ang kagalingan sa kanila, sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng sakit at karamdaman ay lumaya sa inyo, umalis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pakapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng nakakaranas ng kabigatan ngayon ay magkaroon ng kagaanan, ng kagalingan, ng katugunan sa bawat pangangailangan. Panginoong Diyos, may mga kapatiran na nakikita mo ang kanilang buhay na nakakaranas ng kabalisahan, ng kalungkutan. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang kagalingan, ang kagalakan ng puso. Ipaalam mo sa Kanya, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Yakapin mo po siya, Panginoon. Ipaalam mo sa Kanya na Ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Ipagkaloob mo po ang pagpapala sa mga nagigipit, sa mga nangangailangan, sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong pakikisama sa amin o pakikiharap sa amin. Tapat ka, O Diyos, sa iyong pagtugon sa aming mga pangailangan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, inaangkin namin, O Diyos, ang kagalingan. Inaangkin po namin ang kalakasan. Inaangkin po namin ang kagalakan. Inaangkin po namin ang pagtatagumpay sa buhay na ito. Ituro mo po, O Diyos, sa bawat isa ang mga pamamaraan sa pamumuhay ng matagumpay na pamumuhay. Ipagkaloob po ang karunungan, ang kaalaman, ang kapahayagan mula sa iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen.
purihin ang Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. Sumayin niyo po ang kalakasan ng Diyos. Sumayin niyo ang kagalingan. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. At maging mapagbiyaya ang Diyos sa bawat isa. Ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang kaliwanagan ng kaniyang mukha. At pagkalooban ka ng kapayapaan na nanggagaling sa prinsipe ng kapayapaan. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Kaya po natin ito. Panghawakan po natin ang mga salita, ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, totoo, tapat sa ating lahat. Tapat sa kanyang mga ginagawa. Tapat sa kanyang mga pangako. Tapat sa kanyang pakikisama, pakikiharap. Tapat sa kanyang pagtugon sa ating mga pangailangan. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Sumayin niyo ang kagalakan, ang mayaman at masaganang pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.